So, good evening sa lahat ng mga ka-travel dyan. So, here we are at Pasig River Esplanade. So, first time nating napuntahan tong phase 3. So, yun. Medyo malawak tong kalsada dito versus dun sa mga kalsada dun sa phase 1 and phase 2. So, bali itong phase 3 nga pala is nag-start sa sa Plaza Mexico, then dire-diretso na doon sa dulo ng Intramuros. So marami rin tayong nakikita ng mga vloggers na nagbablog dito. So yun, kanina kumain nga tayo doon. Naglagay din sila ng mga food bazaar dito. Kakopi! Hello po! Ayan, si Kakopi, nakita natin. Nag-iikot-ikot dito. Hello po! So yun, tignan natin hanggang dulo kung kaya natin lakarin. Medyo malayo kasi 300 meters din yung nadagdag. So maraming matutuwa dahil libre itong pasyalan na to. So open to public, wala naman itong bayad. So pwede nyong dalhin yung inyong mga pamilya dito. Marami rin nakikita ng mga tourist dito. Maraming dumadalaw ng mga turista. May nakikita rin tayo mga foreigner dito. Mga Pinoy tourist meron din. So yun, bali ganyan kaganda yung development dito sa tabi ng Intramuros, which dati isang madilim na lugar to at ngayon naging isang pasyalan. So connecting to Intramuros talaga to yan, no? So ito pala isang proyekto ng ating national government, headed syempre ng ating President Bongbong Marcos. Ang tawag dito is Pasig River Urban Development Project. So ang aim is to revitalize the Pasig River and ma-connect yung Pasig River sa history, which is yun nga, yung history ng Pasig River is napakalawak. Nabanggit pa nga ito sa No Limit Angere and El Pelbistrismo ni Jose Rizal. So na napakayaman ng Ilog Pasig. So by this esplanade, i-connect natin yung ating mga kababayan, ating mga kabataan, para dalawin yung ating mga historical places dito sa Manila. Dahil maraming pangyayari na nag-ignite dito sa Port Santiago. Dito nga, di ba, nakulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So dito nakulong sa Port Santiago, then dito nag-march siya papunta dun sa Bagong Bayan bago siya pinatay at binaril doon sa Luneta Park na ngayon. So itong phase 3 is tingin ko naka-design sa mga events. So pwedeng pagganapan ng mga events dahil napakalawak ng kalsada rito versus dun sa mga phase 1 and phase 2, para talagang pathway lang. So ang pagkakabanggit din sa isang article na nabasa natin is ito ay tatagos sa Mandaluyong, Pasig, Makati and Taguig. So yun, maganda, 25 kilometers yung stretch nitong aabutin. So mag-enjoy. So sa ngayon, medyo malayo yung lugar para sa mga taga-ibang bayan. So nandito kasi ngayon sa Manila, di ba? Dito sa may Central Post Office nila yung location. So dito sa may Intramuros, yan, kung familiar kayo sa Bureau of Immigration, yan, malapit po yan dito.
So may mga na-meet nga tayo kanina, mga taga Las Piñas, taga Parañaque, and taga Quezon City na dumalaw ngayon dahil nga nabalitaan nila na opening nga ng Phase 3 ng Pasig River Esplanade. Bagamat nakapunta na sila ng mga nakaraan dun sa opening ng Phase 1 and Phase 2. So ngayon nandito sila para silipin yung bagong bukas na Phase 3. So masarap mamasyal dito, mahangin. Then so ito yung sinasabi sa inyo, naglagay sila ng mga food bazaar, mga kiosk na pwede kayong bumili ng pagkain habang kayo namamasyal pag kayo nagutom. So kanina nga kumain tayo dun sa may Japanese food na stand dito. Nasaan ba yun? Basta dyan. Mura naman yung mga food nila din, masarap. Ayan, may mga shawarma, may mga food, mga milk tea. So yan, dahil sa opening ngayon, mayroon tayong banda dito sa gilid. So yan, bali may bandang inihanda para sa mga dumalaw sa unang araw ng pagbubukas nitong Pasig River Esplanade. So ito nga pala yung Binondo Intramuros Bridge na dinonate ng China sa atin, di ba? Ang sponsor nito is the China government, which is parang tulong nila sa atin nung panahon ng nakaraang President Duterte. So ito yung pinaka-landmark niya na parang marking. Ito, yan. So lalong nagpaganda dito sa dahil nga ito connecting dito sa Esplanade. So ayun. Tapos din sa kabila naman nandun yung isang historical bridge na which is the Jones Bridge. Yan. Connecting din yung Chinatown doon papuntang ayun nga sa ang tagos nun is yung Liwasang Bonifacio na yun, yung sa may sa Pag-Commerce Bridge. So dito nga nag-umpisa yung Phase 3. Ito yung tinatawag na Plaza Mexico. Ayan, dito may landmark kasi yung Mexico dito nung nagsagawa sila ng expedition dito sa Pilipinas. So ayan, on 1564. And then meron ding rebulto rito yung yung presidente nila. Naglagay din sila ng ito yung pinakatanda na nag-expedition sila dito sa Pilipinas. So dito nag-umpisa yung Phase 3. Dati hindi ito napupuntahan, limited lang doon sa Phase 1 and Phase 2. May barricade dito. So ngayon na-open na. Yan, kahapon po yung naging inauguration. At ngayon lang din tayo nakadalaw mismo. Dahil mga nakaraan nga pinagbabawalan na makapasok dun sa area. So that's it po. Medyo hinihinga lang tayo dahil medyo malayo yung nilakbay natin. 300 meters din kasi yung dinagdag nila dito. So yun yung nilakad natin kanina. So that's it guys. And pinakita ko lang yung bagong stage dito sa Phase 3 ng Pasig River Urban Development Plan. So this is the update of the Pasig River Esplanade na laging nating pinapasyalan. So thanks for watching and God bless po sa lahat.